We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning! You're watching GMA Regional TV Early Edition, bugtaw na! Adlaw kada sang Martes, September 26, 2023. Adrian, epektibo na subong adlaw ang oil price rollback. Ibalunta sa dili madugay kung pilagid ba ng buhin sa presyo sang gatong. Bao, kung tani dyan mga puso, panugod na inisang sige-sige nga pagnubo sang presyo sang gatong para makasave man ang aton mga pinalangga nga mga kapuso nga motorista. Kag tani dako-dako, no? Mga kapuso, hibalunta na ang mga nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman yung kapuso, Edith Bretos, live na live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subunga agad dala sa gihapon namon ng mga dalago nga mga balita kang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa Biloga Western Visayas. O sa mga pasaway nga politiko, pati ilang mga supporters nagapanawagan ang COMELEC Iloilo City sa mga kandidato kag supporters nga magsunod sa ginapatuman nga guidelines nga angot sa nagahilapit nga barangay and SK elections. Sunod sa COMELEC mga kapuso, wala lang nila ginapahanumdom ang mga kandidato na tuhoy sa premature campaigning. Kunti pati ang ilaman mga taga-suporta samtang wala pa nag-umpisa o kunsugod ang campaign period sa October 19. Adrian, ini matapos magsumiter na sang ila sabat sa show cause order ang pila ka mga kandidato sang Barrio Obrero Lapu sa temprano nga pagpangampanya online. Patag sang nagpadalagan sa pagka-barangay kapitan ang post ang obra sang ila supporter. Sa Concepcion, Iloilo naman duha ka mga kandidato sa pagka-barangay kapitan ang ginapa-eksplikar sa ilang mga post sa social media. Reminder sa mga supporters kag sa mga candidate nga mag-prohibit ng anay, no, ginabawal ang pag-post subong sa Facebook o mag-display sa any campaign materials nga directly man or indirect way nga mag-support sa isa ka kandidato sa barangay election. Umpisa subong adlaw, subong aga, ginpatuman na sa mga oil company sa bugos nga pungsod ang pagpanubo sa presyo sang gatong. 20 sentimos ang ginubo sa presyo sang kada litro sang diesel kag gasolina. 50 sentimos naman ang ginbuhin sa kada litro sang kerosene. Ang pagpanubo sa presyo sang gatong ang unang ation sa halos 3 na kabulan nga asod-asod nga saka sa presyo. Mga puso, masobra Shane Gasol sa Bacolod City Central Market ang ginaraffle na para sa mga vendor. Apang magagmay nga pwesto inareklamo sa pila ka mga manugbaligya. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagpatigayo na sa raffle ang Bacolod City LGU sa mga pwesto sa Central Market. Ini pagkatapos ang assessment sa mga vendor. Shane Gasol sang raffle para sa mga manugbaligya sang isda. Masobra 200 ang nagpalista apang sunod sa Committee on Markets and Slaughterhouse. May disqualification nga ginhimo bangod wala ang iba nagasunod sa proseso. Based on the market code, kung amo na niya mga utang mo, agway ka nakabayad, i-close gina yung imo stalls. Gin-check gina sa market supervisor every day kung sino ang naggabaligya. May ara nga mga vendors nga pag-check every day, daw for 2 weeks or basta lawig mga tinion, why sila gabaligya? So, put silingon, why sila interest magbaligya? Ang pila ka mga manugbaligya nga dugay na nagapwesto sa lugar. Desmayado sa resulta sang raffle. Galain kung buot ito yung watay may mo. Kabayan mo. Pero mas nasubuan ng mga nakabaton. Bangod tuman kuno ka magamay ang espasyo nga sa iluhan. Kagamay sa mong baligyaan, das mong matubang ka sa mong baligyaan, hindi na kita ng amon isda. Nagpasalig naman ang LGU nga pangitaan sa maayo nga pwesto ang mga nagabutan sa raffle. Isa sa ato nga kinahanglan nga address when we rehabilitate ang ato nga mga markets, tanan nga mga areas kung diyan sila gabaligya, gaagi kag kadto ang mga
buyers. Samtang ang mga wala ginswerte sa raffle, sarang pa man makabaligya sa Burgos Market suno sa LGU. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Voluntaryo ang nagsungka sa kapulisan ang ginakabig mastermind sa mga hold-up incident sa mga nagapautang nga Indian National sa probinsya sa Iloilo Sabado sang aga. Ini amo si alias Bonjo nga residente sang barangay Kapalis, Dumangas, Iloilo. Nagsurrender ini sa ilapunong barangay bangod nagakabalaka man ini sa iya kunong seguridad. Sa pagsungka ni alias Bonjo ginako man sini ang pagpang-hold up sa banwa sang Kabatuan, Dumangas kag Barotac Nuevo. Apang ginpanginwala man ni Bonjo ang bisyo sini ang paggamit sang illegal nga droga, rason sang iya pagpang-hold up. Dugang sini, wala sang ginakabig mastermind sa ila grupo, pareho sang ipahayag sang duwaniya ka makaobdanan nga una na nga nagsungka sa kapulisan. Detained subong si alias Bonjo sa Dumangas Police bangod sa kaso nga robbery. So una, medyo na naman sa iya sining nga seguridad man, knowing nga din balahuba na ang iyaning nga involvement kag of course pag-convince man sang iya sini nga pamilya upod man dira nga aton nga barangay officials. Wala na sir sa matuod, wala na sila nga ginatawag nga mastermind kundi nga migway kami tapos istorya kami kung ano lang ang himuon nga munabi kung paano himol dapon. Wala na sila nga tawag nga boss o mastermind. Mga puso sa dugang ang mga balita matapos positibo, gina-identify o kung gintumod sa mga himata nga si Edward Pille ang isa sa mga bangkay nga nasapuan sa kilid sang dalan sa barangay Talutog, Bagos City sang Biyernes. Sunod nga nakilala ang isa pagid ka bangkay nga mo si Scott Arevalo, 37 anyos sang barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Himata man ni Arevalo ang nag-identify sa iya. Sunod sa kaprisan, mag-abyan sanday Pille kag Arevalo. Madamo sang kaso si Arevalo kag isa na diri ang may kaangtangan sa illegal nga droga. Si Pille naman ang napreso man sa bangod sa drugs. May ginabantayan nga low pressure area sa GUAS ang Philippine Area of Responsibility. Ininakitaan sang Pag-asa 1,640 kilometers northeast sang Eastern Visayas. Manubo man ang tsansa sa among LPA nga mangin bagyo pero padayon ini nga ginamonitor kung magsulod na sa PAR. Sa karon, wala pa sang epekto ang LPA sa lakat sang panahon. Hangin habagat sa gihapon ang nagaluntad sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. Subong nga agalauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magkapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible man ang mabaskog nga ulan sa pila ka mga lugar gani mangin alerto sa pagbaha o kun landslide. Mapuso para naman sa aton yung Globalita. Police officer kag 3 ka gunmen patay sa shooting incident sa Pungsod, Kosovo. Sa Italy naman, lapnagod yung wildfire nagresulta sa kamatayon sang 2 ka persona. Nakatutok Julius Biracaol. Isa ka police officer kag 3 ka mga gunmen ang napatay sa shooting incident sa Baniska Village sa Kosovo. Matapos ginsulod sa ginabulubanta 30 ka mga armado nga tawo ang among lugar. Magluwas sa nagkalamatay, 3 pagid ka mga pulis ang nagkalasamaran. Ang insidente nagluntad sa isa ka Serbian Orthodox Diocese. Ini ang nagtulod naman sa mga nag-ilistar sa monastery compound nga ginalakipan sa mga monk kag tumuluo nga magpanglak sa templo. Ang insidente ang gintawag ni Kosovo Prime Minister Albin Kurti nga isa ka terrorist action. Madasig naman nga nagresponder ang mga soldado sa idalom sa North Atlantic Treaty Organization para masiguro nga hindi na maglapta ang kinagamo. 2 ka tawo ang gin-report nga napatay sa lapnagon nga wildfire nga nag-igo sa pila ka bahin sang Sicily. Ilabi na gid sa mga porsyon sang Palermo kag Messina. Ginatos naman ka mga turista ang gin-evacuate nagikan sa isa ka bantog nga tourist resort sa siyudad sang Cefalo. 300 ka mga firefighters ang gin-deploy para magpalong sa kalayo. Ginpabaskog man na rescue force para sa pagdoble sang shifts sa Sicily. Julius Biracaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.
Grateful si Yazzie Pressman nga nakabalik sa Kapuso Network para sa role sa Black Rider. Kadungan man sang shoot sang pelikula nga Video City. Suno sa aktres, masadya gid siya nga nakaupod si Ruru Madrid sa duha ka projects. Proud man ini sa ginahambal nga chemistry nila nga duha. Yari naman ang mga dapat bantayan sa maging sino ka man. Matapos buligan ni Dino si Karding, ang duha mangin mag-abyanay na bala, pero pagkatawo ni Dido pagadudahan sa iya palibot. #kilig ang dala ni Dennis Trillo kag Bea Alonzo sa fans sa pilot episode pa lang sang Love Before Sunrise kagabi. Ginpakilala ang karakter ni Atom kag Stella nga una nagkitay sa bus kag ginsundan pa. Ang sharing of umbrella scene ginkakiligin sa netizens nga among maging good start na sa friendship kag love ni Atom kag Stella. More kilig scenes pa ang dapat ninyo bantayan sa Love Before Sunrise 8:50 PM sa GMA Telebaban. Pagkatapos ang maging sino ka man. Nag-viral sa social media ang post ng isang estudyante sa Bacolod City matapos ininahuyaan sa nanginakwasyon sang konduktor sa modernized jeepney nga iyan nasakyan. Santo sa post sang biktima, makapila ka beses ang ginpahayag sang konduktor nga dapat para sa duha ka tawo ang iaplete. Ang rason ang kadakuon kuno sang iyalawas. Bangod sa post, madamo ang nagsimpatiya sa biktima. Ang insidente nakalabot sa management sang modernized jeepney nga gilayon nga nagpangayo naman sang pasaylo. Suspensyon sa trabaho ang naging pinalidad sa konduktor nga nagapangayo naman sa pasaylo bangod sa insidente. O sa mga medyo may mabasa nga da pongkuanay. Sa iban, lahog-lahog lang. Sa iban, pamagi sa pag-insulto. Ang body shaming ang tutukan ta sa aton spotlight sa bungaga. Tutukan naton ang hot issue sang tinalikdan nga semana nga nagadalagan sa gihapon sa aton news cycles. Sini nga semana ba malawig-lawig pa ni ang ginatawag nga body shaming. Ano bala? With us this morning is a registered psychologist si Sir Mark Ortibano. Bisita natin sa bungaga. Sir Mark, good morning. Welcome back to the program. Hi. Good morning, Sir Adrian. Madamo nga salamat sa invitation. Sir, let's define body shaming. Ano ni bala? Okay. Magambal kita body shaming, sir, it is an act no nga nagahatag kita sa negative judgment when it comes sa size, no, sa hugis sang body sa isa ka tawo. And then do hindi ni siya nami actually nga concept because though it can be classified as a form of bullying. Mayugid nga nahangpan na sa aton mga kapuso by definition ang ginatawag nga body shaming. Is this applicable sa mga dalagko lang o kung pati man sa mga niwangit, tara lang hambal ganin nila o kung lahog nila dumapalid na sa hangin? So kung magamba ka ginabody shame mo isa ka tawo, ang katabo na is ginahusgahan mo ang kadakuon sa isa ka tawo, like isuyaan mo siya nga ay niwang sa imo or tamas do tikling ka, no, or ginambalan ka nga kadako sa imo, kalapad sa imo. So that is really something serious, no. Kag in my case diri sa amon sa clinic, damo kami nga mga nakita nga muna biktima man sang mismo gani sa ila mga friends, sa ila family. So yun, no, ginatagan sila sang sala nga concept sang ila nga kaugalingon. Sir Mark, mga kapuso, ining body shaming bilang isang konsepto sikat gid sa aton mga kapuso nga mga kabataan, millennial, mga Gen Z, mga bago nga henerasyon ugaling para naman sa aton mga katigulangan, lahog man na kuno, labot tao man lang na kinanlan mangisog man, agud depensa ng kaugalingon, agud di syempre, maski na iba to sa imo sa ulihi, makapangaman ka na. First of all, I want to emphasize that we must not compare, no, the recent generation, so mga generation, kag sang una nga generation, kay alayo actually ang development when it comes to technology, ila experiences, mga ginaagyan, so hindi naton pag-i-compare. We must be very close-minded, no, sa sini, kay the more naton nga gina-compare sila sa aton inagyan sang una, layo katama. So ang katabo is even dapat kita ang mag-guide sa ila, no, bilang mga katigulangan, pero ang katabo is kita mismo ang makadamage sa ila. Hindi kita kabulig actually.
Therefore, I conclude nga ti intergenerational problem, age-old problem, in short, madugay na. Sir, how ironic is it? Nga ara ba lang ining aton biktima nga si Lani, 19 years old, sa University of Negros Occidental, Recoletos, nagakuha pagali iya sang psychology nga kurso. Tapos subo, nagasuprer na siya sang mga nakrainlain nga mental health problems bangod sa depression, probably trauma nga iya nakuha sa iya eksperyensya sa sulod sang modernized jeepney unit nga home site. Okay. So, given the fact, no, nakita ko man actually ang news, sir, no? So, given the fact nga, nag-ano pa siya, nag-prepare pa siya sa iyang professional life, ang bata sa transition nga kung diin very critical, no, sa iyang kaugalingon. So, ang bata kinahanglan gid guidance, no, halin sa ginikanan or sa mga tigulang. So, kung bombarded siya sa negative thoughts or sa negative nga mga experiences, possible may negative effect gid sa iya. Number one nga epekto sa iya, questionon niya ang iya self-concept. No? Pwede na nga pamangkoton niya diin ko nagkulang or posible base ano ang something wrong sa akon or posible or amo na maka-erode, no, may erosion of self-esteem. So hindi siya malipay mismo sa iyang kaugalingon. So amo na siya. In the long run, it can contribute to the development of possible psychological disorders. So pwede nga masubuan siya kag kung maglapaw ina, it will lead to depression or amo na mga anxious distress, anxiety symptoms, no, nga ma-worry siya almost every day or maabot sa point nga pathological siya. Sir Mark, bilang eksperto sa psychology as a whole, ano dapat ang approach sang aton? Community, school, community, mga ginikanan, mga pabatanon, kag siyempre mga kapuso naton across all generations nga nagakabuhi subong. Agud, matap na tanan ang pagpangyaguta sa size sang isa ka tawo. Niwang mala, tambok o kung ano man da. Okay. So, sa kita bilang mga ginikanan, kita bilang mga pumuluyo sa isa ka community, no, we have shared responsibilities actually. So, kinahanglan naton mangin hindi kita mangin super harsh sa aton mga kabataan kay halalungan pa ni sila. So, gakatabo is we must practice empathy, no? We must create safe space nga maka-express sila sang ila ko galingon, no? Kag kung may mga mistakes sila i-correct naton. Kag ti syempre giyahan naton sila towards total wellness. Okay. Kag hindi ambot sa nganon nga kung may ara sila lain-lain nga klase, beauty, no, hindi ni exclusive lang sa isa lang gidya ka perspective nga sexy lang o puti ka. No, we must teach them to love ang ilang ko galingon basi ano pa na ang size nila, basi ano pa ng characteristics nga ara sila. Sir Mark, this I wanted to know man, ang punto de vista naman niya sang iban, joke lang na, amo man ang hambal sang konduktor. Lahog-lahog lang kuno, basi overly sensitive lang. What's your take on that, sir? At times, no, sa aton, okay lang, pero sa iya, that's very overwhelming or basi hurtful. So, ayun ta lang, no, ang aton nga kita nga mga pumuluyo or kita as one community, we must be very sensitive enough, no, sa ginaagyan sa aton mga kabataan. Kag basking hindi ka bata, basking sino ka man. So, kinanglan naton nga mangin very empathetic, no, kag kita mismo ang mangin halimbawa man nga kita tanan, no, makagiyo na sa sininga community nga safe kag wala gina-judge. Thank you for reminding us the principles of empathy. Kag syempre, dapat ipaluntad naton ang safe spaces diri sa probinsya sang Negros Occidental. Good morning. Good morning. Mga puso, dugang ang mga balita kang inspirasyon pati good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ila ka mga estudyante sang Lawaan National High School naghublag protesta ago di panawagan ang pagpahalin sang ila school principal. DepEd Antique nagpahayag nga kinahanglan pangatun-an ang hingyo sa mga estudyante. Si Tess Ordales nakatutok. Yun ang singgitan sa masobra 5 kagatos ng mga estudyante sa Lawaan National High School nga nagprotesta.
Nakasuksok ang mga inis ang itom nga t-shirt kag may dalaga placard sa nagapanawagan sa gustisya sa nagakatabo subong sa eskwelahan sa idalom sang principal nga si Venus de Viña Nietes. Ang hinapanawagan sa DepEd nga isaylo na sa ibang nga eskwelahan si Nietes. Ginaaligar sang presidente sang Supreme Secondary Learners Government nga nagapang-bully, nagapamahog, nga nagapang-abuso sa posisyon si Nietes. Dugang pa sa tagreklamo halos tanan nga organisasyon ginpauntat sini. Wala man kuno ginapakayo mga guba nga classrooms kagamit. Nagatambak man kuno mga resolusyon nga ginapapermahan sa opisina sang principal. Pilalang kuno diri mga aktibidades kuntani sa bulutuan. Ang tanan lamang nga mga activities na napasa naman. Ginakontra gid na nagrally na kami para mabatian ang aman nga voice. Ang iloy nga si Inday makapamatuod kuno nga naging mas subo ang kabuhi sa mga estudyante sa idalom ni Nietes. GS Pram ginaano imang nahimuan na resolution para nga mapirmahan kang principal pero wala na gina-approve. Samtang first year college na subong ang anak ni Tess sa pangamat-amat wala nga nag-recover sa inagyan sa isa sa mga manunudlo sang bulutuan. Ginreklamo kuno ni Tess sa talatapan ni Nietes apang wala sang aksyon. Pagbukas niya sang gawang, sila niya busy ako. Sarado sang gawang. Sobrang sakit bilang parent. Nakalabot na sa igtalopangon sa kalkalde sang baduang panawagan sa mga estudyante. Ginkumpirma man sini nga masobra 5 kagatos na ka mga estudyante ang nag-transfer sa eskwelahan agot makalikaw kay Nietes, bagay nga yagi nakasubo. Kung diri lang sila tani sa Lawa National High School naga-eskwela, ma-monitor sa parents. Wala na sila sing gastuhon kay malapit sa ilang mga puluyan. May mga manunudlo man nga ginapahayag apektado sa pagdumala ni Nietes sa pangwala mga ini nagpa-interview sa kahangawa nga makaapekto ini sa ilang trabaho. Samtang sa press conference, nagdepensa si Atty. Elizabeth Filazol, legal officer sang DepEd Antique, nga wala sang kamatuoran nga wala nagagiho ang DepEd. We have no other choice but to comply and reinstate Ma'am Nietes. Why did the Division of Antique return Ma'am Nietes to Lawaan National High School despite the problem? Nagpasalig man ang DepEd Antique nga nalakip sa administrative complaint nga subong pending sa DepEd 6 ang ginpalabot nga concern sang kabataan. Gintinghuan sang news team makakuha ang bahin ni Nietes apang subok na ka-work from home ini kag wala man nagasabat sa mga mensahe. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, wala pa sa gihapon na prubahan ang higyo sa Bacolod Youth Foundation Incorporated nga pag-operate tungkol pagsugod na sa periyahan sa likod sa Bacolod City Government Center grounds sa nagahilapit nga pagbukas ng Maskara Festival sa Oktubre 1. Sunod sa City Administrator talakayon pa ini sa sesyon sa Bacolod City Council. Sa Biak City, ginahingagaw sa mga trabahante sa periyahan nga makayo ang ride sa paglaom nga hatagan sila sa pahanugot sa Bacolod LGU. Ginakablakan nila nga kung hindi maprubahan ang inapag-operate madulaan man sila sang palangitan-an. Padumduman niya ginkakibot sa pila ka mga konsehales ang amat-amat kapag pahamtang o kung pagpatukod sa periyahan kag amusement park sa likod sa Government Center antes pa man ini maaprubahan sa konseho. Pending sa we're waiting for the council to approve. So this Wednesday ka na. Ginpanginbulahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pagka-recover sang 6.6 million pesos nga balor sang shabu sa asod-asod nga anti-drug operation sang kapulisan, partikular na sa syudad sang Iloilo. Arestado man sa mga operasyon ang siyam ka mga high-value individual sa mga operasyon nga nag-umpisa Sabado sang aga tubtob Domingo man sang aga. Suno sa alkalde ang kapin 940 grams sang shabu kung mabaligya, madamo pa sang mabiktima. 32% na nga nakumpleto ang 200 million pesos nga housing project sa National Housing Authority 6 kag Iloilo City Government para sa informal settlers sa syudad sang Iloilo. Ini among 4 ka building nga may 240 ka mga unit sa Barangay San Isidro Haro. Ang tagsa ka unit ang nagatakos ang 24 square meters para gid sa isa ka pamilya. Magkumpleto man ang mga unit sa banyo, lababo kag iban pa nga makinanglanon. Mangin benepisyaryo sini ang mga naapektuhan sang infrastructure projects sang gobyerno. Ginanagurahan ang proyekto sa nagligid nga tuig kag ginsuguran ang konstruksyon sang Mayo. Ginatanaw nga matapos ang proyekto sa masunod nga tuig. This would greatly help, first of all, the families affected by the government infrastructure projects of the city of Iloilo. And of course, this is a commitment of NHA as partner of Iloilo City.
Mga puso'y bulbado sa pila, kakalakasan ng grupo sang mga rebelde nga nakainkwentro sang militar sa Sitio Lubi, Barangay Tabugon, Kabangkalan City, Negros Occidental, sang tinalikdan nga semana. Nahibaluan nga anom ka mga ginapatyan rebelding napatay sa among nga enkwentro nga ginalakipan na Alejo de los Reyes alias Bravo Squad Leader sang Platoon 3 sang Sandatahang Unit Propaganda Platoon, Southwestern Front, Committee Region Negros Cebu, Bohol, Siquijor, Bobby Pedro, Mario Fajardo, Mulyon, Melissa de la Peña, Ruben Gaitan, kang isa ka babae nga wala pa nakilalaan. Magluwas sa mga nagkalamatay na nakarecover man o kung nakarecover man ang militar sa mga armas, lutang, granada, kang subversibo nga mga dokumento. Padayon naman ang panawagan sa militar sa mga rebelde nga magbalik na sa sabak sa gobyerno. Wala pa sa pahayag ang mga rebelde kaangod sa hitabo. Sirado tubtob sa November 28 ang outer lanes sang dalan Isnart para sa pagkayo sang drainage kag ang nag-usmod nga porsyon sang dalan. Ini ang ginsiraduhan sang September 18. Sa November 29 naman tubtob February 7, 2024, sunod nga siraduhan ang Arroyo Street. Sa karon pwede sa gihapon nga makalabay ang mga public utility vehicles sa mga lugar samtang ang mga pribado ginreroute sa dalan muli luni. Matapos ang ginakabig upsets sa opening day sang NCAA Season 99 Men's Basketball sang Domingo, magapanumbalik naman ang aksyon sa hardcourt subong adlaw, September 26. Alas 2 karon sa hapon, magasambuwa ang San Beda University Red Lions kag ang Arellano University Chiefs sa PhilOil Eco Oil Arena sa San Juan City. Alas 4 sang hapon, magasunod naman ang enkwentro sa tunga sang San Sebastian Golden Stags kag ang Mapua University Cardinals. Ang inampang ang pwede malantaw sa GTV. Diyan mga puso, aribalaho, ano man ang porma sang lawas ta, tambok man kita o kun maniwang, wala sang kinamatarong ang iba niya tao para gamiton ini batok sa aton. Kag kita mismo, wala kita sang dapat ikahuya sa isang aton panglawason. Insyakto gid na Adrian, suno gani sa American actress nga si Drew Barrymore. My limbs work, so I'm not going to complain about how my body is shaped. Ano man ang porma sang aton lawas, ang importante, wala kita nagapamirwisyo sa iban nga tawo. Kag kita ang nagatinguha para sa aton kaugalingon. Gani, padayon. Mga puso, 90 days ago na lang, Pasko na madapot kayo salamat sa pagtutok. Dinisama sa GMA Regional TV Early Edition. Opdan nyo kami rin Lunes sa Biyernes. May mo nyo malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman sa Eden Prietos, bugos o puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!